Okay, so part 2 of our Title 8. So now we proceed to the felony of abortion. So similar with parricide, murder, homicide, and infanticide. Ito ay may kinalaman sa pagpatay. However, yung victim sa abortion is hindi pa tao. Fetus ang tawag sa kanya, hindi pa siya tao. So looking at the definition, abortion, it is the willful killing of the fetus in the uterus or the violent expulsion of the fetus from the maternal womb which results in the death of the fetus. So ilang beses, 3 beses na binabanggit yung word na fetus, hindi pa siya human being. Now, ano ba kasi pinagkaiba ng fetus sa isang baby? Ang fetus kasi hindi pa siya naisisilang, hindi pa siya pinapanganak. So wala pa siyang personality. Hindi pa siya pwedeng tagapagmana. Now, kailan ba matatawag na born na ang isang tao? That is the moment na naputol yung umbilical cord. Kapag naputol na yung pusod, doon na lang matatawag na born, tao ka na. Tao ka na. So, let's say, naisilang yung bata. However, nakadugtong pa yung umbilical cord, yung pusod niya. Hindi pa siya matatawag na tao noon. No? But the moment na pinutol yung pusod na yan, so umiiyak, humihinga na siya, born na siya, tao na siya matatawag. So, if the child was already killed after na naputol yung umbilical cord, ang kaso doon would be infanticide kasi tao na siya. Less than 72 hours. Diba? O less than 3 days. Pero kung nakadugtong pa yung kanyang pusod, connect pa siya sa kanyang magulang, kahit na umiiyak yun, okay, humihinga, basta't nakadugtong, at siya ay pinatay, ang crime doon would be abortion kasi hindi pa siya tao, fetus pa lang siya. As simple as that. That is the easiest way to determine kung kailan siya nagiging abortion, kailan siya nagiging infanticide. Now, there is a particular situation kasi dito, a peculiar situation. Let's say, suppose, yung fetus, o yung, fetus pa rin, was premature nung nailabas. O hindi, di ba, supposed to be dapat 9 months para matawag na buo, kasi it takes 9 months para mabuo yung bata, paano kung 7 months, 6, 5, 4, papababa, So, 7, intrauterine life of 7 months. So, kailan siya matatawag na born for the purposes na magkaroon siya ng personality. So, sabi kasi doon is that kung ang isang bata is born prematurely sa an intrauterine life of 7 pababa, for it to be considered as born, kailangan daw maputol yung pusod at mabuhay siya ng lalagpas ng isang araw, 24 hours. Pag lumagpas ang 24 hours, na kaya niyang mabuhay kasi naputol na yung pusod, nakakahinga, viable ang tawag kasi doon sa batas, tao na siya. Thus, pag pinatay siya noon, ang kaso doon would be infanticide. However, kung namatay siya within 24 hours, hindi pa siya tao, thus, fetus pa rin siyang matatawag kahit na naputol yung kanyang pusod, yung umbilical cord, at nabuhay siya for a few hours, ganyan. For a few hours, humihinga, kaya naman, nasusustain niya na mabuhay. But later on, namatay din eventually. So the crime there would be abortion kasi hindi pa siya taong matatawag. So medyo peculiar kasi pag mga, premature babies ang tawag natin. Okay? So again, ang abortion, ang kasong abortion, ang biktima dito is the fetus, hindi yung nanay. It is a crime na yung victim is the fetus, not the mother. Kahit na in essence, 'di ba, yung magulang yung sinaktan, 'di ba? Sinuntok mo yung tiyan nung nanay, sinipa mo siya or pinainom mo siya ng pampalaglag. Hindi yung nanay ang biktima sa abortion. It is actually the fetus. Okay? So that is your abortion. Now, we have 2 kinds of abortion. May 2 tayong klase ng abortion. Yan yung intentional abortion at saka andyan yung tinatawag nating unintentional abortion. Okay. So, we have here intentional abortion and unintentional abortion. Now, by merely looking at the title,
unintentional sa intentional, malalaman na natin kung ano yung pinagkaiba ng dalawang ito. However, don't rely only on that intent. Kasi halatang halata, no? Sabi niyo, sir, hindi naman niya sinasadya, di unintentional. O sir, sinadya niya yun. That would be intentional. But my advice there is, wag kayong malimit doon sa intent. You also have to look at how each felony is committed. Paano ba nakukumit ang intentional abortion at paano ba nakukumit ang unintentional abortion? Sa intentional abortion, looking at the elements, tingnan nyo to. Sa second element, ang sabi niya dito is violence is exerted. When you say violence, it means physical violence. So physical, susuntukin, tatadyakan, papaluin ng 2x2, ganyan, tutulak mo sa hagdan, o bubundulin ng sasakyan, physical violence yun. So that's the one way violence is exerted, or drugs or beverages is administered. So papainumin mo daw siya ng pampalaglag, or that the accused otherwise acts upon such pregnant woman. So it makes mention of 3, tatlo yung binabanggit na paraan. So it's highlighted in red. But I want you to focus on yung pangatlo, yung word na acts. Kasi yung word na acts, it's so comprehensive that it encompasses whether physical or non-physical, basta meron kang ginawa. Meron kang ginawa doon sa buntis, doon sa pregnant woman, that would cause the abortion of that fetus. So, kung intentional abortion, kahit na ano yung gagawin mo, basta yung intention mo is for that pregnant woman to abort, intentional abortion can be committed. So regardless whether may physical violence or walang physical violence or may pinainom ka, basta't meron kang gagawin doon sa pregnant women and that your intention is for that pregnant woman to abort, and intentional abortion is committed. So regardless, let's say, alam mo matatakutin yung biktima, yung pregnant woman, matatakutin siya. So you took advantage of that, knowing na matatakutin siya, para ma-abort yung kanyang dinadalang bata, tinakot mo siya. So nag-set up ka ng scare scenario wherein sa sobrang takot ng pregnant women, nakunan siya, nalaglag yung kanyang dinadalang bata, patay yung baby na yun. So you would be liable for intentional abortion kahit wala kang physical na ginagawa, hindi mo nga hinawakan, tinakot mo lang. Intentional abortion is committed. Okay? So medyo simple ang intentional abortion. But let's look at unintentional abortion kasi medyo peculiar ito. Sa unintentional abortion, yung paraan ang titingnan natin. Look at the paraan. Okay, sa element number 2 siya makikita. Sabi doon, violence is used upon such pregnant women without intention intention of aborting. So isa lang ang paraan kapag unintentional abortion ang pinag-uusapan. It is through physical violence. Physical violence lang. So kailangan hawakan mo, pupersahin mo yung pregnant woman. So susuntukin, tatadyakan, ganyan, papaluin mo ng 2x2, so tutulak mo sa hagdan, ganun. So physical violence. Kung ang ginamit mo dito is non-physical, like pagpapainom sa kanya ng isang gamot na nakakapampalaglag, or ginulat mo siya, or tinakot mo, pinagbantaan mo, tinutukan mo ng baril, hindi mo naman sinasadya na ma-abort yun, pero dahil sa galit mo siguro, nagawa mo yun, at as a consequence, na-abort yun, yung kanyang dinadalang sanggol sa kanyang sinapupunan, then you will not be liable for unintentional abortion. Hindi ka pwedeng makasuhan noon. Because sa unintentional abortion, strictly violence lang. Physical violence. So, hindi uubra yung pananakot o gugulat, mga ganyan, or yung pagpapainom. Kasi dapat merong physical violence na binabanggit dito. So, whereas doon sa intentional abortion, kahit na anong pamamaraan, whether physical or non-physical or drugs, ganyan, papainumin mo siya. It does not matter as long as your intention is for the pregnant woman to abort.
intentional abortion may be committed. Whereas kapag unintentional abortion, isang paraan lang yan, that is by physical violence laang. So, hindi uubra yung mga walang physical violence doon. Okay? So, yung gulat, scare tactics, sa high blood mo, tutukan mo ng baril, yung jowa mo o misis mo. And doon sa sobrang takot nung misis mo, yung jowa mo, nalaglag yung kanyang dinadalang baby, sanggol, o tao, ano? So, you won't be liable for unintentional abortion. You will be liable for grave threats, not for unintentional abortion. Okay? So that's the difference between the two. Kasi you don't just look at the intent. Kasi parang sabihin nyo, madali lang yan, sir. Kasi look at the intention. But you fail to see na yung importante rin dito is kung ano yung ginamit mong pamamaraan. The how, the means. Ano? So yan. Now let's proceed to another felony. And here we have the crime of dual. So, duel, parang duelo. So, parang sa mga cowboy, yung mga old movies, ano? So, let's define first what is the crime of duel. Duel is the formal combat between two contending parties previously agreed upon and with the intervention of at least 2 seconds who make the selection of arms and fix all the other terms and conditions of a combat. So, ang isang duel, ito is a formal combat. Hindi lang ito yung hamunan na mag-square tayo, one-on-one tayo sa labas, magsuntukan. That's not it. Ano? So, this is a formal combat. And, kailangan para matawag na duel kasi meron kayong referee. Yun yung binabanggit dito na seconds. So, at least 2 seconds. Hindi ito measurement ng oras. Hindi yung 1 second, 2 second. It refers to mga tao na sila daw yung mamimili ng mga gagamitin nyo, sila yung magsaset ng mga terms and conditions nung gagawin yung duelo. Hindi ito oras, it refers to individuals. Sila yung mga mag-a-act as judge or referee doon sa gagawin yung duelo. Di ba? Usually, pag napapanood nyo yung mga yan, di ba, 10 paces, magtatalikod sila, maglalakad na 10, then biglang haharap sa isa't isa at babarilin yung kanyang kapwa. Di ba? Yung kanyang katunggali. So, yun yung concept ng duelo. Hindi yung simple lang na nag-square kayo dyan sa labas o dyan sa may suntukan kayo dyan sa may park. Dyan sa parking space ng school. Okay? Now, under the crime of duel, sino ba yung mga nananagot? O what are the acts punishable here? So, we have the following. First, the killing of one's adversary in a duel. So, yung pagpatay, yung mismong pagpatay, yun yung pinaparusahan dito. Another one is if hindi naman namatay yung katunggali mo, okay? Nakapag-inflict ka naman ng injuries. So nasaktan mo siya, siguro nung binaril mo, hindi naman siya tinamaan, hindi naman siya namatay, but nadaplisan, something like that. Ano? And the third one here is making a combat although no physical injuries have been inflicted. So you actually perform the duel, yung formal combat, although walang nasaktan sa inyo. So maaari kasi binaril mo siya pero hindi siya tinamaan o ganun din sa iyo. Nung binaril ka niya, walang natamaan. So punishable lahat yung mga yon. So the killing, the inflicting of a physical injury, or walang na-sustain, either of you walang na-sustain na injury, you were on the act of engaging rather doon sa duel na yan. Yung 261 kasi is the challenging, paghahamon naman yun, challenging to a duel. Dito sa 260 is the participation doon sa gaganapin na formal combat na yan. Sa 261, although hindi ko na-discussin kasi paghahamon lang naman yun. As simple as that. So I will no longer discuss that. Now, let's proceed na ngayon sa kaso ng mga pananakit. So, sa pananakit, ang pinakamataas, ang pinakagrabe, na physical injury, the highest form of physical injury is not serious physical injury. It is actually mutilation. Ang mutilation, meron tong dalawang punishable acts. There are 2 punishable acts here. The first one is intentionally mutilating another by depriving him either totally or partially of some essential organ for reproduction.
So dito sa unang act ng mutilation, yung tinatanggal, yung naputol, yung na-deprive, not necessarily naman napuputulin. Pwedeng andun pa rin yung organ, yun nga lang hindi na siya magamit. Like imagine, pupukpukin mo ng martilyo, yung ganyan. So pero hindi na siya magamit, So what you're depriving here is an organ na kailangan natin para magpakalat ng lahi. An organ necessary for reproduction. So ang tawag natin doon, yung term na ginagamit is castration. The legal term here is castration. So we have sa lalaki, andyan yung bututoy, andyan yung lato-lato, di ba? Sa babae rin, the entire vulva. Vulva, the clitoris, ganyan. Those are parts of an organ that is essential for reproduction. Kailangan natin yan para magpakalat ng lahi. Okay? Paano kung yung tinanggal sa atin is an organ that is not necessary for reproduction? Ang tawag naman doon is mayhem. So, intentionally making other mutilation, that is by looping or clipping off any part of the body of the offended party other than the essential organ for reproduction. So, yun naman yung na-deprive sa kanya. Isang part ng kanyang katawan na hindi naman niya kailangan para magpakalat ng lahi. So, we have here yung kamay, di ba? Diyan yung paa, mga daliri, tenga, ilong, mga ganyan. Hindi mo naman kailangan yung mga yan para magpakalat ng lahi. So, yun lang yung difference ng dalawang ito. Ha? So, if kailangan mo yun para magpakalat ng lahi, then that is what you call castration. Otherwise, that would be mayhem. Now, it's essential to distinguish the two because ang castration kasi, kung ang tinanggal sa'yo o ang na-deprive sa'yo is an organ necessary for reproduction, mas mataas kasi yung penalty dito. Mas mataas since para ka nang rin pinatay. Actually, that is similar to homicide. Ang penalty dito, mataas. Kasi para ka na rin pinatay. Hindi ka na makapagpakalat ng lahi. Yung apelido mo, mahihinto na lang sa'yo. So, mas mataas. So, para ka na rin pinatay dito. Whereas kapag mayhem kasi, mas mababa yung penalty dito. Because you can still function. You can still survive. Pag mayhem. Now, the key words here sa dalawang ito, as you can notice, naka-bold, naka-all caps, is the word intentional. Kasi kung hindi mo sinasadya, let's say, nag-iespadahan kayo, kwan lang naman, this is like a practice lang, parang fencing lang, nag-iespadahan kayo. Tagisan lang ng galing, kung sino mas magaling sa espadahan. But unintentionally, yung blade ng espada mo tumama doon sa bututoy ng yung katunggali, yung kalaban mo, which caused the cutting ng kanyang bututoy. Naputol yung kanyang bututoy. Ang kaso doon is not mutilation. You won't be liable for mutilation. Why? Because in mutilation, the depriving, the cutting, the looping of yung pagputol, it must be intentional. Dapat sasadyain mo, yun talaga yung gusto mong gawin, putulin. So, if hindi mo siya sinasadya, if it was not intentional, then the crime would fall under serious physical injuries. So, serious physical injuries tayo ngayon. Now, ang serious physical injuries natin, isa ito sa pinakamahaba. It's one of those felonies articles rather dyan sa revised penal code na mahaba. Ang serious physical injuries natin, nahahati ito sa 4 na kategorya. There are 4 categories. Yung una, yung pinakamataas na serious physical injuries is depending on the injury. Sabi niya dito is, when the injured person becomes insane, so nabaliw yung biktima, or naging imbecile, kumbaga parang naging sinto-sinto na siya, naging isip bata, or na-impotent, baog. So it includes yung hindi na makatayo, at saka hindi na siya makaproduce pa. So wala na, nabaog na siya. So that is what you call sterility or blind. So 4 yung binabanggit niya dito. Kung yung dahil sa pananakit nyo, yung biktima ay either nabaliw, naging imbecile, naging nabaog, or nabulag,
Yun yung pinakamataas na klase ng serious physical injuries. Ang penalty dito, presyon mayor. Medyo mababa pa rin compared dun sa mutilation. Pero things to remember here is this, dun kasi sa word na blind dapat total blindness. Dapat tagang hindi na siya makakita on both eyes Hindi pwede dito yung isang mata lang. Or let's say, sir, nanlabo lang yung kanyang paningin. Naging na siya, naging blurry na yung kanyang paningin kahit na for life pa yun. Hindi papasok dito yun. Kasi ang binabanggit dito is blind. So dapat total blindness. Bulag talaga siya. Okay? So the next one is, the second category is when the person injured either of the following. A. Loses the use of speech, hearing, or yung pang-amoy, nawala. So sa first category kasi mata So the sense of sight, yun ang nawala sa kanya. So kung yung other senses naman, dito siya sa second category. So hindi na siya makapagsalita. Siguro yung kanyang dila, naputol yung kanyang dila. Or hindi na siya makapagdinig, so nabingi. Or hindi na siya makaamoy. So if you lose any of those senses, okay, dito ka sa second category, malalaglag. Still serious physical injuries, pero of the second category kasi mas mababa yung penalty naman dito. Nasa prison correctional lang to Okay? Another one here is if the person injured loses any principal member or organ of the body. So ito yung mga kailangan natin para makapag-function tayo ng mabuti. Okay? As a human being. So kung ito yung nawala sa chest, ano yung mga yan? Mata, kamay, one foot, one leg, an arm. Pag yung mga yan nawala, di ba? Mahirap na tayo makapag-function as human being. Hindi na tayo normal, kumbaga. Makakagalaw. Mahirap na. Like, mawala yung isang mata. Well, you can still survive. But mahirap na kasi isang mata yon, pati yung kamay. Isang kamay lang yung gumagalaw sa atin. So, mahirap na yon. So, these are principal members or organ of our body. Second category yan ng serious physical injury. Okay? So, let's say, paano sir kung hindi naman nawala? Hindi siya naputol, pero napilay lang yung kamay o yung isang paa napilay lang. So pareho lang din actually, second category siya. So dito sa letter C, loses the use of that principal member. Sa letter B kasi loses mawawala So naputol talaga, na-chop yung kamay, yung paa, naputol talaga, or nabunot yung mata, nasungkit ng let's say barbecue stick or ice pick, nawala na yung mata na yun. Sa letter C naman kasi, andun pa, nakakonect pa yung mga parts na yan. Yun nga lang, hindi mo na sila magamit. So, ganun din, sa mata, tinusok. Andun pa rin yung eyeball. Hindi natanggal yung eyeball mo doon, pero hindi na siya makakita. So, dito yan, sa second category, dun sa letter C, siya mapupunta. Okay? And the last one, dun sa second category is yung permanent incapacity. So, incapacity, hindi na siya makapagtrabaho kailanman. So, permanent na siya na, kumbaga, permanent na baldado, ayun, pilay na siya, or bedridden, wala, hindi na siya makapagtrabaho. So, ayan, dito siya sa second category natin. Napakahirap ng ganung buhay. Dito sa second category, serious physical injuries pa rin yan, pero mas mababaw yung penalty niya kasi prison correctional lang yan. Madaling lusutan, kumbaga, naaareglo pa yung mga ganyan, despite the fact na medyo heavy yung injury nung victim dito. Okay? Okay, so next, the third category here is if the person injured becomes deformed. So what is deformity? Na-deform. So nagkaroon ng abnormality kasi na-deform yung itsura niya So deformity means physical ugliness. So abnormality o kapangitan daw ito which must be permanent and it must not be curable by natural means. So hindi siya basta-basta naghihilom. So example is yung peklat, yung scar sa muka, lalong-lalo na sa muka,
So that's the most common na illustration, yung scar sa mukha. Bakit siya natatawag na deformity? Well, obviously that's physical ugliness. Abnormality 'yan kasi hindi man normal na magkaroon ka ng scar sa mukha. And that is permanent. Permanent kasi basically habang buhay na 'yan. Pag yung peklat natin, habang nabubuhay tayo, andyan na 'yan eh. Ano? And it does not cure by natural means. So kahit sabihin na natin, sir, tumigil naman eh, yung sugat, hindi na siya dumudugo. Okay? Oo, pero andun pa rin. Andun pa rin yung marka. Permanent na siya na nandiyan. Eh, paano sir kung let's say nag-undergo siya sa medical surgery, naritoke, bumalik sa dati, ang galing nung doktor na nag-ayos, may deformity pa rin ba? The answer there is yes. Why? Kasi hindi naman siya nag-recover by natural means. Hindi siya nag-heal, hindi siya naghilom na naturally. Ginamitan mo siya ng medicine. Di ba? So another illustration is yung susuntukin ka sa bunganga. Sa bunganga mo, nalagas yung front tooth mo o yung mga ngipin mo sa sa harap, ano? Yung incisors, mga ganyan, ano? Yun ang nalagas. So that's another form of deformity. Why? Kasi that is abnormality. Hindi ka na makapagsalita, hindi ka na makangiti, na hindi nakikita na bungal ka na. Ah? Kaya sabihin pa natin na may pustiso naman eh. Hindi pa rin siya naturally na naghilom, 'di ba? So natatakpan lang pero wala na yung ngipin mo. And lalong-lalo na pag ito ay yung mga permanent tooth. Buti sana kung mga milk tooth yan, tutubo pa. Hindi na kapag mga permanent na yan, di ba? And another thing to consider sa deformity is that it must be conspicuous. Meaning, kitang-kita. So, such as dyan sa muka. Yan yung scar. O doon sa bunganga. So, wala, hindi mo taga may tago eh. But if the scar is located in a part that is generally covered, natatakpan naman siya ng damit natin, hindi siya matatawag na deformity because it's not conspicuous, it's not visible. So such as yung sa scar sa dibdib ni Luffy. So natatakpan kasi yan ng damit, so hindi siya matatrato as deformity. So, medyo peculiar yung word na deformity and it's one of those terms na madalas siyang natatanong sa licensure exam. Okay, so let's proceed. Next one is when the person injured loses any non-principal member of his body. So mawawalan daw siya ng isang part or organ ng kanyang katawan na hindi naman principal. Meaning pag ito ay matatanggal sa kanya, sa iyo, ay pwede ka pa rin mag-survive. Pwede ka pa rin makapag-perform function in there, most commonly normal ka pa rin. Ano? So, example is mga daliri. Di ba? Yung maputulang ka ng daliri, you can still function. Makakahawak ka pa rin ng ballpen, makakasulat ka pa rin. So, non-principal member ng iyong katawan yan. No? Toes, mga ganyan. Ayun, makakahawak ka pa rin. Makakaapa ka pa rin. Ano? So, good pa rin yung mga yan. Or one tooth. Yun lalo yung mga molars, yung nakatago. Di ba? Kasi kahit na natanggalan ka ng molars mo, pwede ka pa rin man magsalita. Pwede ka pa rin makangiti. Na hindi na mahahalata na nawawalan ka na ng part pa lang ng ngipin mo. So, yun. Goods pa rin yun. Goods pa rin. So, non-principal. Yun. Okay? So, losers ang binabanggit dito. Paano kung hindi naman na-lose pero hindi mo lang may use? So, napilay lang. Ganyan. Sa letter C naman yun. Pareho, sa third category pa rin siya, pero letter C. Loses the use thereof. So, hindi mo na siya magamit pa. So, yung finger mo, siguro nag-stuck. Diba? Hindi mo na siya mabend. Andun pa rin yung finger mo, pero hindi mo na siya magamit. Either naka-fix siya, naka-bend siya na gano'n, or naka-flex, naka-extend siya na ganyan, naka-lock na siya na ganyan, hindi mo siya magamit. So, yun naman yun sa letter C. Parehong category sila, pero dun siya sa letter C. Okay? And the fourth doon sa third category is, if the person injured becomes ill or incapacitated for a period of more than 90 days. So, lalagpas ng 3 months. So, yung sinasabi ulit dito is incapacity. So, when we say incapacity, basically, hindi ka na makapagtrabaho, nabaldado ka na, bedridden ka na. So, yun ang binibilang dito. Yung mga araw na hindi ka na makapagtrabaho.
Eh sir, hindi pa naman ako employed, estudyante pa rin ako. It covers pati yung hindi ka na makapasok sa school. Sabihin nyo, baka for labor lang yan, hindi naman kami nagtatrabaho. So it also covers that. So hindi ka na makapag-function pag ganyan eh. Okay? And yung pang-apat, yung panghuli sa serious physical injury is similar actually with the third category. Pareho lang siya na illness or incapacity. Yun nga lang is nagkakaiba siya sa duration. So binabanggit dito is when the injured person becomes ill or incapacitated for a period of more than 30 days to 90 days. So pag lalagpas ng isang buwan hanggang 3 buwan, di ba? So 30 to 31, basically 31 to 90 days yan. So similar, ang sinasabi pa rin dito is yung illness or incapacity. Ano kung mapapansin nyo doon sa serious physical injury, ang binibilang natin dito is yung mga araw na hindi ka makapagtrabaho, yung incapacity. E paano kung nagpapagamot siya? Let's say, lifetime na siyang nagme-maintain yung gamot niya because of the injury na sustained, lifetime na siyang nagpapagamot. Would that fall under serious physical injury? Answer there is no. Hindi. Bakit? Because ang kinukonsider lang sa serious physical injury is incapacity or illness. Yun lang. Yung medical attendance, yung pagpapagamot, hindi yan binibilang. Hindi yan kinukonsider. Pag gusto mong i-consider yung mga araw na nagpapagamot, dito ka sa less serious physical injuries. So let's look at the less serious physical injuries naman. So sa less serious physical injury, may pagkapareho siya actually dito sa serious physical injury as to incapacity. Yun nga lang yun nga lang iba yung sa duration. Because ang sinasabi dito is incapacity for a period of 10 days to 30 days or sige, take note, or ang ginamit, or it requires medical attendance for a period of 10 days or more. So, mapapansin nyo dito, dalawa yung pwede nyong pagbasihan. Pwedeng yung mga araw na hindi siya makapagtrabaho or yung mga araw na nagpapagamot siya. Or, dalawa yung pwedeng basis nyo dito. So, let's say for example, dahil sa pambubugbog nyo sa kanya, dun sa biktima, yung biktima nakapagtrabaho naman after 1 day. So 1 day lang siya na nabaldado, na bedridden. Siguro nagtrangkaso. Yun yung common kasi pag nasasaktan. 1 day siyang hindi nakapagtrabaho. However, sabihin na natin na 2 weeks siya nagpapagamot. So pabalik-balik siya sa hospital, follow-up, check-up, mga ganyan. May mga nilireseta sa kanyang mga gamot. For 2 weeks na ganun. So ano yung classification ng kanyang injury? So the classification is less serious physical injury. Kung mapapansin nyo, sir, hindi naman umabot ng 10 days to 30 days yun, yung incapacity niya. 1 day nga lang siya na hindi nakapagtrabaho. Tama kayo. But you can consider as well yung medical attendance. So, hindi man siya pasok sa incapacity, pasok naman siya sa medical attendance. Ganon din. Let's say, for example, binugbog nyo siya, hindi siya nagpagamot. Let's say, bumili lang siya ng band-aid or naguya lang siya ng dahon ng bayabas, yun ang tinapal niya sa kanyang sugat. However, 2 weeks siya na hindi nakapagtrabaho. Nabaldado siya for 2 weeks. So, ano yung classification ng kanyang injuries? So, pareho pa rin. Less serious physical injuries. Kasi either, ang tinitingnan nyo is either of the two. The incapacity for labor, which must be within 10 to 30 days, or it requires medical attendance of 10 days or more. So, dito sa medical attendance, wala siyang binabanggit na limit. So, higit pa, sabi niya. Kaya sabi ko, kahit na umabot pa yan ng lifetime, habang buhay, siya nagpapagamot, dito siya sa less serious physical injuries, hindi sa serious physical injuries. Because sa serious physical injuries, ang kinakwenta doon is yung kwan lang natin, yung incapacity. Okay? Next one, let's proceed to slight physical injuries and maltreatment.
Sa slight physical injuries, meron itong tatlong klase. There are three kinds. So the first kind is kapareho ng less serious physical injury, nagkakaiba lang sila sa duration. So dun sa una, sinabi niya, where the offended party is either incapacitated for labor pero 1 to 9 days lang or needs medical attendance 1 to 9 days lang din. So pareho siya, ano? As in sa less serious physical injury, 10 days to 30 days incapacitated. Pero pag medical attendance, 10 days or more yung binabanggit. So nag-iba lang sila ng duration. So kung 1 day lang siya na hindi makapagtrabaho, dito siya malalaglag sa slight physical injury natin. So that's the first kind. Now, let's say paano kung wala, sir, hindi naman siya na-incapacitate, hindi rin siya nagpagamot, hindi naman kinailangan na magpagamot siya kahit na gaano pa katindi yung pananakit nyo, ano? Still, ano, dito pa rin siya magfo-fall, but under the second, where the victim is not incapacitated from his habitual work or do not require medical attendance. So, binugbog nyo na lahat-lahat, pero wala, pumasok pa rin sa kinabukasan. Hindi naman siya nagpagamot. Wala din. Ano, parang simpleng kon lang. Ininda niya yung pananakit niyo sa kanya, pambubugbog niyo sa kanya. So dito 'yan sa pangalawa, ano? Pero slight physical injuries pa rin 'yon. At yung pangatlo is kung kahit na meron kayong ginawa sa kanya pero walang injury. Walang injury. Meron kang ginawang physical sa kanya pero walang injury sa kanya. Like sinabunutan mo pero siguro sabi natin walang nalagas. O sabi natin kahit isang hibla lang ng buhok, ganyan. Yung nalagas sa kanya. So wala namang injury, walang kalamat-lamat. Ano? Pag ganyan, slight physical injuries pa rin. Yung kalalaglagan ng kanyang uh, 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 kalalaglagan ng kanyang injury. So dun sa pangatlo, ill treatment. So usually pag yung mga sinasampal, mga ganyan, pero walang bakas na namang injury, mga ganyan, dito yan sa slight physical injuries yan. Ano? So to simplify yung tatlo na physical injuries, you may want to look at this table. Ito yung pinaka simple lang na illustration to differentiate yung tatlong klase. As you may notice, sa serious physical injury, ang binibilang lang natin dito is the incapacity. Hindi binibilang yung araw o mga panahon na nagpapagamot siya. Whereas kapag medical attendance, yan makikita mo sa less serious at saka sa slight. Magkakaiba lang sila sa kapwa nilang mga duration. Okay? So, madali lang. Although, pati yung mga reviewees, nahihilo sila dito. Maraming na nagkakamali as to the computation. So, it's already this is the simplest illustration. So, just may refer to this slide lang. Okay? So, iwan na natin ang mga pananakit. So, let's proceed to the last. Felony dito sa article, sa title 8. Doon may kinalaman sa kaso ng panggagahasa. Now, ang rape kasi natin, isa ito sa paulit-ulit na naa-amend. Ito yung pinaka-paborito na nare-revise or na naa-amend yan sa revised penal code natin. So, let's just look at let's just look at the brief historical background of this felony. So originally, nung unang panahon, ang rape natin, ito ay makikita sa Article 335. So under Crimes Against Chastity siya dati. Crimes Against Chastity. So anong significance nito kung nailagay siya sa Crimes Against Chastity? Ang crimes against chastity kasi, ito yung mga crimes known as private crimes. Being private crimes, ang pwede lang makapagsampa ng kaso is yung biktima. So kasama dito yung acts of lasciviousness, yan yung mga pananyansing, yan yung adultery, concubinage, seduction, abduction. So dati rape, kasama rin siya doon. So mga private crimes yung mga yan, ang pwede lang mag-file ng complaint is yung biktima. Yung victim. Another provision dati is that walang clear provision on marital rape.
Isa to dun sa mga debatable na topics din. Ano, kasi some other legal luminaries, ang sinasabi nila, pwedeng, hindi pwedeng kasuhan si husband kung gagasain niya yung kanyang misis o kung pipilitin niya na makipagtalik yung kanyang misis. So some lawyers would argue na 'di ba sa Bible daw kapag nagpakasal yung babae sa lalaki, si minamandate na si babae dapat magpasakop o magpasukob siya yata doon sa kanyang asawa. Garbay, parang pag-aari na siya nung kanyang mister, ano? So being they are one whole body, one soul siguro, hindi pwedeng ma-violate yun. So some really nung back then, ano, pinagtatalunan niyaan. And another one is that there is only one kind of rape. May isang klase lang ng rape, and that is through carnal knowledge. Yan yung pagpasok ng bututoy sa bajayjay. Yan yung penetration, carnal knowledge. Eh. Hindi, take note, hindi sexual intercourse. Eh. Ang ginamit is carnal knowledge. May pagpasok ng bututoy doon sa bajayjay. Ano? So that's your carnal knowledge. Now, noong 1990s, ipinasa yung RA 8353 or the Anti-Rape Law of 1997. Itong batas na ito, it amended yung revised penal code natin. Kaya nga yung revised penal code natin, yung RA 8353, that is actually a felony because it merely amends yung revised penal code. So ano yung mga binago dito? First, ni-reclassify yung rape. Yung kasong rape, hinugot siya from crimes against chastity, nilipat siya sa crimes against person. So ito yung makikita ngayon sa Article 266-A, kasunod ng slight physical injury. Siningit siya doon eh. Now, what's the significance? Ano yung naging effect nung ito ay nalipat, nahugot mula doon sa crimes against chastity? Now, since ito ay nahugot from the crimes against chastity, hindi na siya matatawag na private crime. Naging public crime na siya. So, pag ganun, ang pwedeng makapagsampa ng kasong rape ay hindi lang yung rape victim. Kahit sino na pwede na mag-file ng complaint ng rape para doon sa biktima. So, pwedeng yung magulang, mga kapitbahay, pulis, kaibigan, kaanak, ano, pwede na sila. Eh dati kasi yung mismong biktima lang. Eh paano mangyayari yun na magpa-file ng complaint yung biktima? Eh di ba nga kaya nga siya na rape in the first place dahil sa takot, di ba? So malamang sa malamang hindi magpa-file ng complaint talaga yung biktima niyaan. Ano? Next is that meron na tayong provision on marital rape. Klinaro na mismo sa RA number 8353 na kapag ang husband ang nanggahasa doon sa kanyang misis, may kaakibat na tong parusa. So meron na doon. Meron na doon na provision on marital rape. Eh dati nga pinag-aawayan pa siya. So ngayon hindi na yan pinagtatalunan. Maliwanag na yan ngayon. Another one, dinagdagan pa ngayon ng panibagong klase ng rape. So there are two kinds of rape na ito yung rape through sexual assault. So ito yung pagpasok ng bututoy sa bunganga or pagpasok ng any instrument or object sa butas ng puwet. Although we will be discussing naman din in the following slides. Okay? So first, let's discuss yung unang klase ng panggagahasa, and that is the rape through carnal knowledge. Yan yung traditional, conventional. Kasi ito yung una eh. Ito yung mas common na alam natin na panggagahasa. Ano? So ito yung pagpasok ng bututoy sa vajayjay, the penile penetration into the female sex organ. Now let's look at the elements kasi noong 2023 lumabas ito sa licensure exam. So look at the elements. It says here that the offender is a man, lalaki, ang pwede lang maging offender dito because of obvious reasons. Siya lang naman ang may bututoy. And yung biktima dito is a woman. Kasi for obvious reasons, siya lang naman ang may vajayjay, female sex organ. Ano? However, because of RA number 11648, which was approved noong 2022 pa yaan, binago ito.
Binago. So, tinanggal yung word naman, ginawa na siyang any person, and yung woman, binago na rin siya, ginawa na rin siyang another person. So, mapapansin nyo, yung term na person, genderless, walang specific na tinutukoy na gender, whether lalaki or babae na. Ano? Pero, mapapaisip ka paano mangyayari yon? Yung definition ng rape by carnal knowledge is the penile penetration into the female sex organ. So, bututoy doon sa bajayjay. So, paano mangyayari dito? Naging genderless na siya. So, eto. Uh, for purposes of rape, for purposes of this rape, pati na yung mga tinatawag nating mga product ng sexual reassignment or reorientation na ginagawa. Yung tunay na bututoy, 'di ba, pinapatanggal yan, ginagawan siya ng artificial na bajayjay, 'di ba? Yung pupunta ng Thailand. So nagpapalit siya ng kasarian. Paano kung yung peking bajayjay na yan, ipinasakan natin ng tunay na bututoy, labag sa kalooban ng biktima? What would be the crime? Dati, matinding diskusyon yun. Kasi, hindi naman yun ba-JJ, di ba? Hindi pa rin ba-JJ yun eh. Peki yun eh. But now, because of the amendment, considered na siya as rape. So, for the purposes of this rape, yung mga produkto ng sexual reassignment or reorientation, pwede na rin silang mga tunay na kasarian, kumbaga. Okay? So that's one good amendment to the law para mas malinaw kasi. Now, paano ba nakukumit yung pagpasok ng bututoy sa bajayjay na yan? So it is done under any of the following circumstances. First, by use of force, threats, or intimidation. So gagamit ka daw ng mga pamamaraan na pananakot, di ba, pagbabanta, which is the most common, di ba? Pag magsusumbong ka, papatayin kita, o di ba? Yung mangyak-ngyak yung biktima doon. So that's one, that's a common one. Another one is when the victim is deprived of reason or otherwise unconscious. So when we say deprived of reason, hindi siya pwedeng makatanggi. So either tulog, lasing, ganyan, o pagod, o lango sa droga, lango sa alak, ganyan. So deprived of reason, hindi talaga sila makapagbigay ng kanilang consent doon sa gagawin mo. So otherwise unconscious, tutulog, ganyan. Or sa sobrang kapaguran, yung lumulutang yung diwa mo, pero hindi makalaban yung katawan mo sa sobrang kapaguran. So it happens. So yan, yung mga binabanggit. Letter C is by means of fraudulent machinations or grave abuse of authority. So when say fraudulent machinations, gagamit ka daw yung mga pamamaraan na may halong deceit, pangloloko, para lang makuha mo, masecure mo yung bajayjay ng biktima, yung consent niya. Kaya nga some other faculty members, some other lawyers would go as far as saying na yung mga transaksyon sa mga prostitutes tapos hindi natupad, like yung nag 1 2 3, di ba? Kasi yung babae naman hindi naman makikipagbembangan yan kung hindi kapalit ay pera. So nung natapos yung bembangan, walang bayad. Tinakbuhan mo yung prostitute. Ayan, pwede daw kasuhan ng rape under fraudulent machinations daw yun. Sabi ng mga prosecutors yan eh. Sa grave abuse of authority naman, gagamitin mo naman yung katungkulan mo. So mapapansin nyo, may mga kaso ng, call this, yung mga mayors, ganyan, may mga mataas na katungkulan. Ginamit nila katungkulan nila para makuha nila yung biktima. Diba? So another one is, when the offended party is under 12 years of age or is demented, even though none of the circumstances mentioned above be present. So dito, when we say under 12 years of age, we are referring to the biological age, yung actual na edad ng biktima. So kung anong nakalagay sa birth certificate, yun yung tinutukoy dito. Yung demented naman, ito tumutukoy doon sa age na kanyang pag-iisip, yung mental age niya. So kahit na nasa tamang edad siya, pero yung kanyang pag-iisip ay kahilin tulad daw ng isang batang under 12 years of age, demented ang tawag doon. So ito yung actual definition ng what you call statutory rape
statutory rape. However, this was likewise amended. Inamend din ito ng RA 11648. Ano? So instead of 12, naging 16 na siya. So ngayon, kapag under 16, so 15 pababa, basta under 16 siya, whether ginusto nung bata or hindi, ano, that is rape. That is rape. Hindi pwedeng sabihin na, jowa ko naman yan, nagmamahalan naman kami. But she was 15. 15, sabi na natin. Wala. Hindi pa rin yun, hindi ka makakaligtas doon. Hindi ka makakaligtas. That is rape. Statutory rape yan. Basta under 16, whether ginusto niya or hindi niya ginusto, pinilit mo or sabi niya, nagmamahalang kayo. Consented, alam pa ng magulang. It does not matter. Rape pa rin yun matatawag statutory rape kasi nga itinaas. Pero pag 16 exactly or 17 years old exactly, hindi siya matatawag na rape. Kasi ang pinagbabawal lang ng batas is yung under 16 eh. So you might be wondering, paano kung exactly 16? Paano kung 17? Puro minor de edad, child pa rin siyang matatawag, di ba? Pero hindi. Hindi siya matatawag na rape. But I will not encourage you to engage in sexual intercourse with a minor. Mas magandang antayin nyo na lang na mag-18 because that's risky. Pwede pa rin kasi kayong kasuhan ng child abuse. So may isa pa tayong batas na may kinalaman sa mga minor de edad. So better na lang na antayin nyo na mag-18 to be safe. At least walang problema. Babakuran nyo na lang muna. So, that is yung sa statutory rape na natin. Kaya yung mga nababasa nyo dyan na mga old definition ng statutory rape, ang nakalagay pa rin 12, baguhin nyo na yan. Kasi effective 2022, under 16 na siya. Hindi na siya under 12. Okay. But let's say, meron isang, sabi natin, magjowa kayo. Meron kang jowa, 15 niya ngayong araw na mismong ito. 15th birthday niya. So your plan is makipag-sex sa kanya ngayong araw. Ngayong araw mismo. So tanong, may paraan ba na if ever you will engage sa sexual intercourse with that 15-year-old, hindi ka pwedeng managot sa kasong panggagahasa? Well, the answer there is yes. There's only one way. May isang paraan. And that is likewise found dyan sa mismong RA 11648. Ito yung kanyang sinasabi. There shall be no criminal liability on the part of a person having carnal knowledge of another person under 16 years when the age difference between the parties is not more than 3 years. So, ang sinasabi niya is, basta't hindi daw lalagpas ng 3 taon yung agwat nyo, kahit na yung biktima o yung babae is under 16, like 15, 14, or 13, basta nilalagpas ng 3 taon yung agwat nyo, walang criminal liability daw. Hindi ka daw mananagot for panggagahasa. Well, provided of course na consensual, hindi pinilit, non-abusive din and non-exploitative. So talagang legit na nagmamahalang kayo, ginusto nyong pareho yun. Okay lang. Pero if the victim is under 13, like 12 pababa, this exception shall not apply. But, napakawalang kwenta ng line na yan. Napaka-nonsense. Why? Okay. Imagine natin 12 years old, di ba? Imagine natin 12 years old yung biktima. So, for the victim to be exempted from criminal liability, ilang taon dapat yung offender? So kung 12, adi 13, 14, 15. Kung exacting 15 years old siya, exempted pa rin naman talaga siya from criminal liability. So it really doesn't matter itong line na ito. Unless yung 15 years old is 15 and more than 1 day. So 15 and 1 day pataas. O pwede siyang managot. There will be criminal liability. Pero pag exactly 15, alam naman natin because of RA 9344, exempted sila from criminal liability, ang mga minor de edad. By the way, ang tawag natin dito sa provision na to or clause na ito is the Romeo and Juliet clause or the close-in age exception. A Romeo and Juliet clause kasi doon sa actual
sa actual kwento ng Shakespeare, yung Romeo and Juliet, si Juliet is actually 13. 13 years old, going 14 siya doon eh. And ang Romeo is parang sinasabi nila is actually 16. 16 years old siya at that time. Nung kwentong yan yung sa Shakespeare. Kaya doon nanggaling yung Romeo and Juliet clause or the close in age exception. This was copied sa foreign as a Western laws. Gaya-gaya naman talaga kasi ang Pilipinas, ano. Wala tayong sariling batas, wala tayong originality, ano. So ito 'yan, pwede. That is assuming na 18 years old kayo kasi if 15 years old exactly yung jowa mo ngayon, so you should be at least 18. Well, at most 18 years old. Kasi 3 years eh. So 15, 16, 17, 18. Ano, para ma-exempt ka. So sa mga edad nyo currently ngayon, malamang nasa 20s na kayo. So wala na, hindi na mag-a-apply sa inyo itong Romeo and Juliet clause na ito. Okay? So simple as that. Doon naman tayo ngayon sa isang klase pa ng panggagahasa, yung rape through sexual assault. So ito naman yung klase ng panggagahasa na ipapasok mo yung bututoy mo into another person's mouth or sa butas ng kanyang puwet. That's the anal orifice. Or kung hindi man bututoy, it is by inserting any instrument or object into the genital. So genital yung sa bututoy and vajayjay or anal orifice of another person. So dito sa B, ito yung rape to sexual assault. Ang offender at victim dito, wala ding pinipiling kasarian din eh. Kasi kung mababansin nyo yung nakasulat dito, another person eh. Person yung ginamit na word. So genderless ito. So whether babae or lalaki yung biktima, pasok pa rin ang kasong ito. It can apply. Ano? So penis into yung sa bunganga. So against the will, ayaw nung biktima, pinasok mo yung bututoy mo doon. Magkaso yan. O doon sa kanyang puwet. Ano, sa butas ng kanyang puwet. Kaso pa rin yun, rape pa rin dito yan. Ano? And any instrument or object. So kahit na anong mga bagay-bagay. So you have your ball pens, mga barbecue stick, toothpick, mga bote ng coke, mga ganyan, ano. Pwede, yung mga yan. But there was a question. Pinag-awayan yan sa Supreme Court. Paano kung daliri? Paano kung ilong, mga ganyan, parts ng katawan ang ipinasok? Are they considered as instruments or objects? So there were basically two of the justices that declared na hindi daw sila matatawag na instrument or objects. Because apparently, when you say instrument or object, ito yung mga external na mga bagay-bagay. But the majority of the Supreme Court justices said na part sila. Yan, instruments or object are kasama yung mga fingers or part ng katawan natin dito. So pag fininger, yung mga ganyan, yung biktima habang natutulog, mga ganyan, pasok siya dito sa kasong rape through sexual assault. Okay? Now, paano na ipapasok? So, similar din siya sa rape by carnal knowledge, ano? So, may threats, force, intimidation, or yung biktima is tulog, lang sa droga, ganyan, ano? Or may fraudulent machinations, grave abuse of authority, or if the victim is under 16 or demented. So, pareho lang din sila sa pamamaraan ng rape by carnal knowledge. Magkaiba lang sila kasi ang pinapasok dito is the penis or any instrument or object. Ano? While they are both rape, pero magkaiba kasi sila ng parusa. Mas magaan kasi itong second kind ng rape na ito, whereas doon sa unang rape, yung rape by carnal knowledge, that is reclusion perpetua. Ito kasi mababaw lang ito ang penalty nito. Things to remember in the crime of rape. There's no such crime as frustrated rape. Walang kasong frustrated rape. Kasi sa People versus Kampuhan, sa book 1 naman siguro, na-discuss na sa inyo to, People versus Kampuhan, sabi doon, the slightest penetration or the skin-to-skin contact
pagdamping-pagdampi pa lang ng kutis ng ulo ng bututoy doon sa bukana, sa kutis ng labia minora, nalilis pa lang, consummated na yung rape. So hindi kailangan makapasok ng buo, kalahati, ulo. Kasi pagdamping-pagdampi pa lang, consummated na yung kasong rape. Kaya walang frustrated rape. Attempted at saka consummated lang ang rape natin. Ano? So yun yung pinaka tatandaan nyo. So most likely it would be us. Sa mga laging natatanong dati eh. Ano? So, yun. I think that would be enough for Title 8. And the next felony or the next title would be Title 9.